allowing same-sex marriage would enable gay and lesbians in the Philippines to marry the person they love and would enable strengthen everyone's right. So we are not only fighting for love, we are also fighting for everyone's right. So kung bibigyan natin ng karapatan ang mga individual na ito na nasa miyembro ng LGBTQ, ay magkakaroon sila ng pantay-pantay na karapatan, oportunidad at benepisyo. Hindi lang tayo nakatingin sa relihiyong paniniwala, tingnan din natin yung nakikita natin sa ating lipunan. Again, kung bibigyan natin ng karapatan ang mga individual na ito ay magkakaroon tayo ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan. At huwag nating gawing pamantayan ang anumang relihiyosong paniniwala o personal na opinion para kontrahin ang ganitong issue. Sapagkat naniniwala ang aming panig na kapag ang same-sex marriage ay nilegalize dito sa ating bansa, lahat ng mga tao ay magkakaroon ng pantay-pantay na karapatan at kung hindi man natin mababawasan o mga pang-judge ng mga tao sa mga individual na ito ay maaari itong mabawasan sa pamamagitan ng gawin ng gobyerno ang dapat nilang gawin kung saan ipatupad ang batas na ito na magkaroon ng proteksyon, ang bawat individual na magkaroon ng proteksyon paungkol dito. Bakit naman, di ba sa kaligitnaan ng yung pagsasalita, sabi mo, gay or lesbian, ang ating tinatalakay ngayon ay same-sex marriage, kung saan ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Una sa lahat, ang marriage ay hindi lamang sa love, sa pagsasama, ito ay binubuo ng banal na institusyon at ito ay sagrado. Sabi nga sa family code na ang marriage is between a man and a woman. And at sinabi mo rin na dapat ang ating pamahalaan na gumawa ng batas na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Hindi mo ba alam na ating bansa ay gumagawa ng batas para sa lahat? Katulad na lamang bilang isang estudyante, nire-respeto ko ang inyong opinion. Hindi naman ako homophobic na hindi nire-respeto ko ang LGBTQ, ang mga miyembro nito. Kung kaya, pero when it comes to the marriage, kala mo lang ba, simple lang to? Ang marriage ay binubuo ng commitment, may pangako. Halimbawa, kinasal ka sa loob ng simbahan. Halimbawa na lamang lalaki at bakla. Halimbawa lamang yung lalaki, ang habol ng lalaki ay pera. Bakit mo pakakasalan ang isang tao kung hindi ka naman talaga mahal, kung ang habol lang ang pera? Pera lang ang kailangan para lang sa isang bagay na kailangan ng pagpusan, gaya na lamang ng pagpapakasal mo sa iyong partner dahil lamang sa pera. Hindi yun. Magpapakasal kayo dahil mahal mo ang isang tao. At di naman exclusive sa simbahan ang term ng marriage. Di ba? Di naman exclusive di naman exclusive sa religious institution yun. Kasi kung exclusive yun sa kanila, bakit may kinakasal sa city hall? Sa harap ng abogado at sa harap ng hubungan. Additionally, legalizing of same-sex marriage. Additionally, legalizing of same-sex marriage has positive impact in our mental health, well-being LGBTQ plus individuals by providing a sense of validations and societal acceptance. So, gusto natin equality, marriage equality. Gusto
natin equality, marriage equality, na kung saan ang pagsasama ng mga homosexual at ang pagsasama ng mga homosexual dahil ang pagsasama ng homosexual ay katumbas lamang ng pagsama ng mga heterosexuals. So, Di ba sabi mo kanina? Di ba sabi mo kanina? Na may karapatan ang may katungkulan sa pamahalaan. Kagaya ng mayor o di kaya naman sa city hall kinakasal. Ngunit sabi niya kay Harry Roque, hindi pa handa dito ang Pilipinas. Maging si Congresswoman Geraldine Roman na isang first LGBTQ na kasali sa pamahalaan ay hindi ito pinapayagan. At ang ating relihiyon, maging ang Kristyanismo at Muslim ay hindi pinapayagan ng ganitong kasal. Dahil ang sabi ng Diyos, umayo kayo at magpakarami.